Okay, audible. Ay, wala pala. Wait lang. Yung presentation. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي حمل لواء الدعوة وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khair. Okay, sa kabanatang ito o kaya sa tinatawag na aralin na ito mga kapatid ay natunghayan natin bilang pambungad at sisimula ay ang lokasyon at katutubong tribo ng mga Arabo. Okay? So tulad ng sinabi natin, yung Arab ay ito ay nangangahulugan mga disyerto, tigang na lupa na walang tubig at saka walang halaman, barren land kumbaga. Okay? Kahit mapansin natin, demonstrate natin na halos lahat ng makikita natin dito sa area na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na yung kung saan ika nga ito yung kabuuan ng Arabian Peninsula, ayan po, na kung saan napapaligiran kumbaga ng mga sabihin natin ng dagat, diba? O kaya mga disyerto at tinatawag na bundok. So yun yan. So lahat ng mga ito ay nakuha natin, alhamdulillah. Of course mga kapatid, yan makikita natin sa hangganan ng peninsula, yung Arabian Peninsula sa gawing kanluran ay ang Red Sea. Makikita natin yung tinatawag na Red Sea dyan o pulang dagat, at peninsula o isla ng Sinai, at ang Sinai ito naman yung tinatawag sa Yemen, yan banda. Okay, at sa gawing silangan ay ang Gulf of Arabia. Ayan, actually ang Persian Gulf mga kapatid, dati ang original na pangalan talaga niyan is Gulf of Arabia. Okay, at malaking bahagi sa timog ng bansang Iraq. So dito yung Iraq. Okay, part ng Iraq. Andito yung Jordan, andito yung Syria. Andyan dating actually Palestine na Israel ngayon, 'di ba? So dito naman ay sa bandang timog naman ay ang dagat ng Arabia o Arabian Sea. Ayan, banda. Okay, na siyang karugtong ng karagatan ng India. So nandito banda yung Indian Sea. At sa hilaga yung mga bansang Sham o Old Syria. Ayan. Okay. At of course, ay ang Syria, ang pangalan is Great Syria or Old Syria. At bahagi ng bansang tinatawag na Iraq. Yan, ang Basra, ang Kufa, yan ay bahagi ng bansa ng tinatawag na Iraq. Ang Kufa at saka ang Basra. Okay. At ito ay tinatantsyang ang lawak nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang lawak nito ay di ba? Between a million in a quarter square miles, di ba? Ito ay isang milyang parisukat hanggang 1,000,000 at 300,000 milyang parisukat. So napakalaki ng Arabian Peninsula. Kasi bakit natin natatalakayan ito? Kasi makikita natin kung paano naglakbay si Prophet Ibrahim alayhi salam at kung saan siya napapadpad mula sa Arabian Peninsula na ito. At alam natin na si Ibrahim alayhi salam ay siya yung kalululuan kumbaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, lahat ng mga propeta ay nanggaling kay Prophet Ibrahim alayhi salam. Kahit naman ang buong peninsula ay may napakalaking kahalagahan sa kanyang likas na geographical location. Ito ay bakit? Kasi mamantakin natin talagang ito ay walang duda, ito ay nasa ilalim ng plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita natin dito yung Makkah, nandito yung Madina,
na kung saan naging sentro at sentro ng sibilisasyon at pinakasentro kumbaga ng mundo. Diba? At mayroong wisdom dito kung bakit dito inilagay ang Kaaba, dahil sa mga mashallah tabarakallah na kung saan pinaliligiran ng mga disyerto, mga bulubundukin, karagatan at iba pa. Subhanallah. Kaya naman, kung titingnan ang panloob nitong kalagayan, yung itong Arabian Peninsula, ito ay napaligiran ng mga disyerto at buhangin sa lahat ng dako. Sa lahat ng tinatawag na dako. At dahil sa kalagayang ito mga kapatid, ang buong peninsula ay nagsilbing kuta. Nagsilbing tinatawag na hisnun, okay? Nagsilbing tinatawag na kuta na humahadlang sa mga banyaga na ito ay masakop o marating ang kanilang puwersa. Kaya naman, actually, according to the history of Saudi Arabia, yung Saudi Arabia, makikita niyo, lalo pat itong Rabiul Khali, yung empty quarter na ito, maraming mga kababalaghan dyan po. Ito ay bahagi na ngayon ng Saudi Arabia, no? Na kung saan dati ay bahagi ng tinatawag na, sabihin natin, ng Yemen. Okay? Subalit, dahil nga sa pananakop ay naging bahagi ng Saudi Arabia under the banner of King Saud, rahimahullah, na kung saan makikita natin dito ang daming kababalaghan dito, ang daming mahiwagang nakabalot nga sa ilalim ng disyerto na ito. At ang isang tao, pag nandyan sa gitna ng disyerto yung Rabiul Khali, ay mawawala talaga siya. Sobrang lawak ng disyerto na yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, diba? So makikita natin dito, subhanallah, ay hindi yung dati, according to the Tarikh Saudiya, pinag-aralan namin, na dating gustong pasukin ito ng British Empire, okay, ng mga Briton, gustong sakupin itong at marami actually, hindi lamang Briton kundi iba't ibang mga imperyo gustong pasukin itong Saudi Arabia. Subalit nahirapan silang pasukin dahil nga puro disyerto, kasi walang may pagtataguan. Saan sila magtatago kapag nagkaroon ng kumabakbakan, di ba? Puro disyerto. Samantalang kabisado mismo ng mga taga Saudi yung lugar na ito. Kaya naman ay talagang hindi basta-basta talaga napapasukan. Kaya anong wisdom sa bagay na ito? Kasi nga dahil yan ay plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilagay diyan ng Makkah at napapalibutan ng disyerto at napakalawak ng disyerto from here. Okay? Napakalawak na disyerto. Tapos pagdating dito is dagat. Di basta-basta. Okay? Kahit sa panig, adir lupa at saka dagat, bulubundukin dito at saka disyerto, samantalang dito ay napakalalim na Red Sea. Napakahirap pasukin ang sabihin natin ng Saudi Arabia, higit lalo ang Makkah at saka yung Medina, mula sa mga kalaban galing sa labas, mula sa mga iba't ibang imperyo. Yan ay dahil sa pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang mapangalagaan ang tinatawag na Baitullahil Haram. Okay? Upang mapanatili ang bahay at tahanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sagradong tahanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Until now, mga kapatid, matakin mo, until now, gusto itong mga Houthi. Ang Houthi na ito from Yemen, dyan sila galing. Actually, pag dito ka sa Najran, galing dyan ka sa Najran, okay, dyan, kasi nakapunta kami dyan, ito yung boundary, napakalapit, subhanallah, kung ating mapapansin natin, no? Papansin natin mismo yung banda na yan diyan sa Najran, diyan kami dati nakatatlong bisita ako diyan naganap yung sabihin natin yung kwento ng king the king at saka yung boy, di ba? Sa kapanahon na noon, at diyan yung Ashabul Ukhdud sa Suratul Buruj, diyan nangyari. Pag nandiyan pag dumating na yung gabi, kitang-kita mo na yung mga fireworks, yung mga putukan, yung palitan ng putukan sa pagitan ng Houthi at saka ng military ng Saudi Arabia. At doon, diyan mismo, diyan kasama namin si Engineer Yusuf, no? At iba pa mga kapatid natin. Subhanallah, makikita diyan, no, na isang hakbang na lang Yemen na, isang hakbang na lang kuta na ng mga Houthi. Subhanallah. Pero subalit diyan banda puro bundok yan. Kaya nahirapan sila ma-penetrate yung tinatawag na bahagi na ito. Lalo pati itong Jizan, dahil nandiyan yung tinatawag na sabihin nating Haifa. Ang Haifa, napuntaan ko na doon, sobrang ganda ng Haifa, na para kang nasa China. Kasi makikita mo yung mga hagdan-hagdan, ng mga guts. At yung guts, yun yung mga katumba sa atin, yung mga halaman na ginagawang sabi nating shabu o anumang katulad nito. So yun marijuana kumbaga. So dito ay yan, sobrang bundok dyan at hindi basta-basta napapasukan. Kaya until now nahihirapan yung mga Houthi para ma-penetrate. Kasi anong layunin ng mga Houthi? Purpose para wasakin ng Makkah.
para wasakin ang tinatawag na, kasi ang Makkah at ang nandyan yung Baitullahil Haram, nandyan kapag nawasak yan, yan ang sentro ng ng Islam eh. Kapag nawala yan, wala na, manghihina na yung tinatawag ng mga Muslim. Subalit hindi papahintulutan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman, ika nga, not unless kapag dumating na ang araw na kung saan itinakda na ito ay mawasag, na according sa propesya ni Propeta Sallam, na ito ay manggagaling sa Ethiopia, yung mismong nakatakdang wawasak sa tinatawag na Kaaba. Okay? Pero hanggat hindi pa nangyari, yung mga kapatid, tunay na ay bagay na malabong mangyari, ika nga, at hindi magtatagumpay inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga Houthi. Okay? So, ang punto dito mga kapatid ay yan ay isa sa mga malaking purpose at malaking papel upang mapangalagaan ang Baitullahil Haram, ang sagradong lugar na nandyan at nandirito, alhamdulillah, dito tayo sa Makkah al-Mukarramah, na kung saan ay tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi basta-basta ika nga na marating ng kanilang puwersa ang lugar na ito. At dahil dito, makikita natin ang mga naninirahan sa mga pulo ng Arabia ay pawang mga malalaya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanila noon pa man, di ba? Sa kabila ng sila ay halos kalapit lamang ng dalawang naglalakihang imperyo, yung mga tinatawag na imperyo ng Iraq, nandiyan yung Byzantine, okay, at saka yung tinatawag na Iran, nandiyan lahat yung mga malaking imperyo. Subalit ay bagamat ganun pa man, ay nahirapan silang pasukin ang lugar na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So dito ay makikita natin hindi sana mapipigilan ng kanilang pagsalakay at pagsakop sa mga Arabo, kundi lamang sa balakid at harang na iyon na humahad lang sa kanila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya makikita natin, no? At kung ang panlabas na kalagayan naman nito ay tunay na ito ay nasa pagitan ng mga kilalang kontinente sa lumang daigdig, no? Sa old world, nagtatagpo rito ang mga lupa at mga dagat. Makikita natin, mapapansin natin, okay? Sa gawing hilagang kanluran ay pintuan papasok ng kontinente ng Africa. So makikita natin mamaya, meron tayong mga sabi natin presentation dito. Ayan, makikita natin yung bundok na yan. Okay? Yan ay part ng Aser region mga kapatid. Okay? So kasi para tayong si Dora, no? Naglalakbay tayo dito. Alam mo, naikot ko yung buong Saudi, pero hindi ko naikot yung yung Pilipinas. Ang pag-ikot kasi dito sa Saudi Arabia ay dati pa, lalo pat noon unang panahon, mura lamang yung gas, di ba? Tapos pwede kang halimbawa dadatang ka ng gabi ay matutulog ka lamang diyan. Subhanallah, matutulog ka lamang diyan, walang gagalaw sa iyo. Kasi kami dati naglalakbay kami, napakapayapa ng Saudi Arabia sa totoo lang mga kapatid. Kasi ako, nag-ikot-ikot talaga ako, no? Naabutan kami kung saan-saan, sa bundok, sa bangin. Wala namang, alhamdulillah, matutulog ka lamang sa kotse, okay, kahit sa labas ng kotse, okay, matutulog ka, walang gagalaw sa iyo. Yung mga aso man dyan, yung mga aso, mga lobo, mag-ingat ka lang. Pero yung mga masamang tao, wala talaga, mashallah, tabarakallah. Kaya naman, kampante kang maglakbay kahit saan, diba? At the same time, ay yung bang napaka-safe kumbaga at napaka-mapayapa. Katulad sa atin sa Pilipinas, subhanallah. At dito hindi masyado magastos. Pag may kakilala ka sa lugar na yon, mashallah, welcome ka, diba pa? Kaya alhamdulillah, at kahit paano, bago man tayo lisanin yung lugar na ito, at least na-experience natin yung iba't ibang lugar. At sino mag-aakala na yung mga lugar na ito, akala mo disyerto, yung pala, makikita mo yung mga bundok, makikita mo yung mga halaman, makikita mo yung parang sa atin lamang yung Greenland at saka Green Mountain, sa totoo lang. Okay, yan ay banda sa po yan, sa Aser region. At yan, makikita yan, ito yan, sa may part yan po yan ng part po yan ng sabihin natin ng sa baba ng Al-Baha, sa 25 tunnels, sa Al-Mekhwa. Yan dyan po yung The Ain Village. Kaya tinatawag na The Ain Village, yun yung parang mata. Pag nasa taas ka ng village na yun, yung parang Mud Palace, ay makikita mo yung parang mata nga ito, parang mata. Kaya tinatawag na The Ain Village. As ngayon, ginagawa nila ngayon tourist spot, napakaganda, lalo pat paggabi, sobrang ganda talaga yung lugar na yan mga kapatid. Okay? At least kahit paano sa mga picture na ito, yung mga hindi nakapunta rito, di ba? At least sa ganitong paraan ay nakita niyo yung ibang bahagi ng Saudi Arabia. Ayan, makikita mo. Yan po ay actually yung katabing mountain na ito, sa totoo lang, kasi yan ay puti, tapos sa katabi ito is green. Subhanallah. Yan ay dito yan sa part po ng ng Bani Malik dito sa may Aser region. Yan po yan.
At nag-snoop, yan po yung The Ain Village. Ako mismo yung mga, ito hindi po hindi pag nanako ng mga picture galing sa Google, ako mismo po yung kumuha niyan. Kasi dati tayong photography, nag-ikot-ikot para kuhanin yung napakagandang senaryo at napakagandang lugar. So yun po yan, nakarating kami dyan sa tuktok na yan. Yung sabi natin kanina, pag nasa tuktok ka dyan, makikita mo mismo yung part para siyang The Ain Village. Ay yung tinatawag na mata. So yun po yan, napasukan namin yan, nakonquer namin yan, at nakapunta kami mismo sa taas dyan. Maging si Engineer Yusuf nakapunta dyan sa taas na yan. At napakaganda nga dito kasi puro po yan, puro mga halaman, puro mga sagingan. Hindi ka mo maakalain, nga, na talagang Saudi Arabia. Subhanallah. Kaya makita mo dyan, mga bulubundukin yan. So paano sila makapasok dyan sa mga kalaban? Subhanallah. Talaga namang well protected talaga yung lugar ng especially in Saudi Arabia mula sa mga kalaban at gustong pumasok, no? So yan, makikita yan sa Taif naman yan, sa Al-Hada, makikita yan paggabi. Subhanallah, napakaganda ng mga tanawin, mga kapatid. Okay, kahit makikita mo dyan, ito ay sa mga kontinente, sabi natin kanina, sa kalagayan ito ay tunay na ito ay pagitan ng mga kilalang kontinente. Kaya nandyan yung mga sabihin natin na mga iba't ibang kontinente, no? Nagtatagpo rito ang mga lupa at mga dagat, no? Mashallah, tabarakallah. Okay, yung mga 7 continents na yan. Sa gawing hilagang kanluran ay pintuan papasok ng kontinente ng Africa. Nakikita natin yan. Okay? Mahina ako sa sa social studies. Then, nagtatagpo rito ang mga lupa at mga dagat. Ayan, mga kapatid. Sa gawing hilagang silangan naman ay susi papasok sa kontinente ng Europe. Ayan. Ito yung Africa, sambayang Africa yan. Nandito yung Arabian Peninsula. Dito yung Africa, kasama yung Egypt. Ayan, yung tinatawag na Europe. Ayan. At pagkatapos ay sa gawing silangan, bubuksan ang mga pintuan sa mga lahing banyaga o hindi Arabo. At ito yan, part ng Asia, Australia, papunta doon, diba? At sa gitnang silangan, pababa ay maghahatid sa mga bansang India at saka China. Dito yan banda. Yan sa ating Pilipinas, ang liit. Okay? Yan, dito part yung tinatawag na Indian at saka China, dyan banda. Okay? Then, of course, sa gayon din na magtatagpo ang lahat ng kontinente sa pulo ng Arabia sa pamagitan ng dagat at dadaong ang mga barko at sasakyang pandaga sa pinakapunong daungan ng Arab Peninsula. So, dyan talaga. Kaya dati mga nag-uumra, no? At saka nag-hajj, no? Ang napakahaba na from Philippines. Idadaan sila dito bago makarating dito. Dadaan pa sila dyan sa may Djibouti. Okay, yung dyan. Okay, bago makarating ang makadaong ng Jeddah. Subhanallah. Kaya nga ilang buwan, sino ba dito yung may lula, na na-experience yung paglalakbay sa pamamagitan ng dagat? Kasi dati wala pa mga eroplano, dagat po, either land o kaya tinatawag na dagat, di ba? Hindi mo pwedeng pag Pilipinas ka, hindi mo pwedeng na lakbay ng ng lupa, ay talagang lalangoy ka diyan, di ba? So sila iikot pa dito, napakahaba ng kanilang paglalakbay, ilang buwan, kumbaga buwanan yung kanilang sabihin natin paglalakbay bago makarating ng Jeddah. Kasi ang Jeddah siya yung daungan dati bago makarating ng Makkah, di ba? So at dahil nga sa pang-geography ang kalagayan na ito, mga kapatid, mula sa hilaga hanggang timog, di ba? Sa kabilang banda ay naging sanhi nito upang maging sentro ng sinaunang panahon at binigyan ito ng mga koneksyon sa dagat at lupa sa karamihan ng mga bansa sa panahong iyon. Kaya makikita mo pinakasentro talaga. Makikita mo kung ibabalansihin natin. Kaya sabi ng mga geologists, the center of the earth is the Middle East. At yan ang Middle East. In the center of Middle East is Saudi Arabia. In the center of Saudi Arabia ay Makkah. In the center of Makkah ay Masjid al-Haram. In the center of Masjid al-Haram, Baitullahil Kaabah. Subhanallah. Diyan ang pinakasentro ng mundo ay walang iba kundi ang tinatawag na tahanan ng Allah. Diba? Ang Kaaba, mga kapatid. Na kung saan yung Kaaba na ito, may parallel yan papunta ng 7th heaven, na kung saan nakasaad sa hadith na 70,000 angels ang nagtatawaf doon sa parallel ng Kaaba, doon sa Baitullahil Ma'mur. So, okay, sa tinatawag na Baitul Ma'mur, doon sa tinatawag na 7th heaven, at yun ay hindi na babalik pa yung umikot ng 70,000 every single day. Gaano karami yun ang tinatawag ng mga angels, mga kapatid. Subhanallah, sobrang dami. Kaya natin masukat mawari ang napakalaki na ng paraiso, di ba?
beyond our imagination. Subhanallah. Kaya talagang pinagpala ang tinatawag na lugar na ito. Okay, tutunghayan natin mga kapatid ang mga tribo ng Arabo. Now, ano ba yung mga tribo ng mga Arabo? Kasi since na ito ay pinanggalingan ng ating propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nararapat na hindi natin talakayin yung tungkol sa kanyang tinatawag na kasaysayan. Okay. Ang mga tribo ng mga Arabo, ang mga Arabo ayon sa mga dalubhasa o mga historian sa kasaysayan ay nahahati sa tatlong grupong pinagmulan. Ayan, yung una yung Al-Arabul Baida. Al-Arabu Al-Baida. Okay, sila yung mga tinatawag na perished Arabs o ang mga nawasak na mga Arabo. Nawala na. Okay, wala na sa kasaysayan kumbaga. Diba? Na kinain na ng lupa, 'di ba? Tinangay na ng hangin, 'di ba? At sila ang mga sinaunang mga Arabo. Nakita natin lang. At sila yung mga naunang tinatawag na Arabo na kung saan ay hindi maaring maabot ang mga sapat na detalye tungkol sa kanilang kasaysayan, 'di ba? Tungkol sa kanilang kasaysayan tulad halimbawa ng mga tribo ng Ad, ng Thamud, ng Tasam, ng Jadis, Imlaq at saka iba pa. Yung nabanggit lamang sa Quran, yung Qaum Ad at sa Qaum Thamud. Yan. Okay, hindi ko lang sa Imlaq, i-research ko pa yung tinatawag na Imlaq, pero parang mayroon ako narinig na siguro kasing ano lang yun, kasing ano ba, kasi parang kasing tunog lang, Imlaq. Min khasyati Imlaq, ano pala yun? Dahil pagkagutom. Okay, Imlaq. Anyway, so yung tribo ng sa Quran, yung Ad at saka yung Thamud, specifically nabanggit yung kanilang tribo o yung kanilang, sabihin natin, yung kanilang sambayanan. Subalit, yung mga ito ay wala na talaga, nangawasak na talaga sila. Sila ay pinuksa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang kagagawan, dahil sa kanilang pagmamatigas, pagmamayabang, dahil sa hindi sila sumunod sa propetang ipinadala sa kanila. Kaya ganun sila winasak ng Allah ang Qaum Ad at saka Qaum Thamud. Kaya sila ay mga nangawasak na mga Arabo. Okay, pangalawang kategorya ng mga tribo ng Arabo, meron tayong tinatawag na Al-Arabul Ariba. Al-Arabul Ariba na kung saan sila yung tinatawag na pure Arabs. Okay, sila yung mga purong Arabo. Mga purong Arabo. At sila ang mga Arabong nagmula saan? Nagmula sa lahi ni Ya'rub bin Yashjub bin Kahtan. Yan ang kanyang pangalan. Ya'rub bin Yashjub bin Kahtan. Okay? Bin Kahtan. At yung mga Arabo na ito, sila ay tinatawag na Kahtaniyun. Al-Kahtani. Okay? Al-Kahtani. Mga kapatid. Kahtani. So pag kayo ay nagbabasa o kaya ay nagkikinig ng mga tungkol sa history ng mga Arabo, madalas na binabanggit nila yung tinatawag na pinagmulan ng mga Arabo ay isa na rito yung tinatawag na mula sa mga Kahtaniyun. At yan ay nagmula kay Yashjub bin Kahtan. Okay? Yashjub bin Kahtan. At yung pangatlo naman mga kapatid, ayan, tinatawag na Al-Arabul Musta'riba. Al-Arabu Al-Musta'riba na kung saan ito yung mga Arabong inarabo, mga Arabized Arabs. Mga Arabized Arabs. Okay? At sila ang mga Arabo na kung saan nagmula sa lahi ni Ismail. So, naging Arabo sila dahil nahaluan sila ng blood ng Arabo. Diba? Kaya si Propeta Ismail kasi ay hindi naman siya pure Arab eh. Hindi siya tinatawag na sabihin natin na siya ay galing sa Palestine, kumbaga galing sa tinatawag na pero Arab, Ismail, di ba yung mga Palestino Arab din yun? Anyway, mahalaga, dayuhan sila, tapos yun, naging tinatawag na Arabo, naging Arabo. Yung tinatawag na Arabized Arab. Okay? Al-Arabul Musta'riba. At sila yun nga at sila ay yung mga Arabong nagmula sa lahi ni Prophet Ismail, at tinawag din sila mga Arabong Adnaniya. So sa madaling salita, meron tayong term na Kahtani. Yun yung mga Arabo na purong Arabo talaga. Then meron tayong sabihin natin na Arabo na inarabo na tinatawag na Adnani. Ito yung mga dalawa na ito, malaking part ito sa tinatawag na kasaysayan. Itong Kahtani yun at saka Adnani yun.
Ang Qahtani yun basically ito sila ay nanggaling sa bansa ng Yemen. Kaya yung mga Yemen talaga, sila talaga yung mga original na mga Arabo. Yung Yemen. Okay? Yung mga hindi pa nakapag-asawa ng ibang lahi, yung lokal sa kanila, sila talaga yung sabihin natin pure Arab. Kaya makikita mo yung kanilang Arabo, napaka-pure yung Arabo nila. Pag sila nagsalita ng napakalalim ng Arabo nila. Actually, nanatili pa yung sa Yemen, according sa sabi ng aking kaklase na taga Yemen, sa Yemen, nanatili pa yung lingwahe nila, naggaling pa sa kanilang ninuno. At until now, yung pa yung mga ginagamit ng some of them, ginagamit nila yon bilang way of communication. Pero yung mga Arab, halimbawa sa labas ng Yemen, kagaya halimbawa ng Arab dito sa Saudi Arabia, Arab ng Bahrain, Arab ng ay medyo na unti-unting nawawala. Yung mga pure yung mga salita ng purong Arabo, yung tinatawag na sabihin natin yung classical Arabic classical na wika. Kaya makikita mo dito puro kalabush, mga na sinira na talaga yung sinira yung yung pure yung classical Arabic, di ba? Kalabush, kida-kida, mga ganun, makikita mo yan. Hindi naman mga yun classical Arabic yun, di ba? Fentabaga, mga ganun, fenroh. Lahat ng ito ay hiram na mga salita. Bago sinasabi nila ay salitang Banyaga, salita ng mga Bangladesh. Kaya ganun sinira ng Bangladesh daw at iba pang mga lahi yung classical Arab, di ba? At yung mga tao na-adapt nila yung yung salita na yan at hindi yung tinatawag na maging yung mga lokal dito sa Saudi Arabia, sa totoo lang. Pag kami ay kaharap namin yung mga lokal na Saudi, lalo pat mga kabataan, at kami ay nag-Arabic sa kanila, which is classical Arabic, yung Arabic na nasa Quran, namamangha sila. Billah! Mashallah! Gumaganon sila. Namamangha talaga sila. Lumalaki yung mata nila. Diba? At the same time, nagkakaroon sila ng respeto ba? Kasi at least kahit papaano, ino-honor nila yun dahil sa pagkamangha nila. Kasi papaano ang isang Banyaga ay marunong magsalita ng kanilang salita. Samantalang sila, nahirapan sila magsalita ng kanilang salita. Yung pure na, which is classical Arab. Diba? Kaya namamangha talaga sila. Diba? Subalit, ganun pa man, mga kapatid, kung makikita mo sa mga bangketa o kaya sa mga mall, sa labas, public, ginagamit yung mahaliya or amniya. Okay, amniya. Hindi yon tinatawag na fusha. Hindi yung classical Arabic. Okay? Of course, kung dadako tayo, patungkol sa mga purong Arabo, yung Al-Arab, Al-Ariba, sila ang mga alipin ng Kahtan. Okay? Sila yung mga tinatawag na alipin ng Kahtan, the people of Kahtan. Okay? Na original, na kung saan sila ay naninirahan sa bansang Yemen. At binubuo ito ng maraming mga tribo. Itong Kahtan na ito, isang malaking angkan ito. At sa loob nito ay napakaraming mga tinatawag na tribo. Subalit ang pinaka-ninuno ay mula sa anak ni Saba bin Yasjub. At dalawa sa mga ito ay Bantub. Okay? So, ang pinakakilala mula sa angkan ng Kahtan ay walang iba kundi ay ang anak ni Saba bin Yasjub. Kasi Saba, mga kapatid, ito yung nabanggit sa Quran, the Queen of Sheba. Okay? Yan ay para sa Yemen yun. Diba? So, yun yan. Then, at dalawa sa mga ito ay Bantog ay walang tinatawag na Himyar, yung mga Himyari, Humayr. Naalala ko yung Humayr na yan, yun yung tribo na nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad, yung babae na nagkulong, yung babae na kinulong niya yung pusa at hindi pinakain hanggang sa namatay. At dahil dito siya pinarusahan ng Allah. At yun ay babae mula sa babae ng Himyari. Okay? Mula sa babae ng tribo ng Humayr o Himyar. Okay? Ang Humayr, ang pinakatanyag ng mga ninuno nito, at meron siyang pinakatanyag na ninuno, at yan ay walang iba kundi sina Zaid al-Jamhur, at saka yung tribo ni Qudaa, at ang tribo ng Sakasik. Okay? So, merong tribo yan, Zaid al-Jamhur at saka Qudaa, Sakasik, na kung saan ay mula sa angkan ng Himyar o Humayr, na kung saan si Humayr ay mula sa malaking angka ng Kahtan o pure Arabs. Okay? And of course, ay meron din, lumabas din na si yung mga si Saba bin Yasjub, ang tinatawag na tribo na Kahlan. Kahlan, ang pinakatanyag na mga ninuno nito ay sina Hamdan. Ayan. O sa mga mahiling mag-memorize dyan ng mga pangalan.
Kaya nga hindi ko kinuha yung College of Hadith kasi napakahina kong magsaulo ng mga pangalan ng mga narrators. Okay? So yan si Hamdan at gayon din si Anmar. Ayan, si Anmar. And then si yung tribo ng Tai. Okay, actually Tai, kapag sa English po yan, sa mga book, nilagay Tai. Tae. Okay, yan po yung Tai. Okay, lugat of Tai. Actually, mayroon sila may mga sarili silang wika. 'Di ba? Mga Arab din sila pero may mga kanya-kanya mga sabi lahja. Ang lahja yun po yung mga intonation, ika nga. Kaya sa banal ng Quran, talagang binaba kay Propeta Sallam ang banal na Quran, ang salita ng Quran, kung saan according sa iba't ibang tinatawag na tribo, so salita ng mga iba't ibang mga tribo ng Arabs. At hindi lamang yan sa isa yan sa tribo ng Quraysh, at ang Quraysh ay may maraming mga sub-tribes at kanya-kanyang dialect. Okay? At yan po, isa po yan sa ng mga tribo na kilala, yung Tai, at saka yung tribo ng Mudhij. Ayan, Mudhij. And of course, meron tayong Kinda. Ayan, Kinda. And of course, Salakham. Okay, ito po yung mga pinakatanyag na mga ninuno, no? Sa tribo o sa bayanan ng Kahlan. At gayon din, Judam. Ayan, Judam. Then, meron tribo ng Al-Azadi. Okay, until now, meron pa ito mga Al-Azadi sa part ng Yemen. Al-Aus, yan. Al-Aus, actually, ang Al-Aus sa Madina po yan. Al-Aus at saka yung Al-Khazraj. Ito po yung dalawang tribo na magkaaway ever since, ika nga. But alhamdulillah, nung dumating nga si Propeta Sallam, ay inasawa niya ang babae mula sa Al-Aus at saka sa Al-Khazraj, ay nagkasundo later on. At matutunghayan natin yan paano sila nagkasundo ang dalawang tribo na ito. Kasi dati, yung Al-Aus at sa Khazraj, mga kapatid, ay originally talaga galing ng Yemen yan bago sila nag-migrate ng Madina. Okay, kaya sila actually, yung ibang part ng Saudi dito, part talaga, napakalaking part ng Yemen. Yung Al-Baha, yung Asir region, yung Najran, yung tinatawag na yung Jizan, part po dati ng Yemen yan. Okay, part po ng Yemen yan. Okay? At ang mga anak ni Jufna, ang mga hari ng mga sinaunang Syria. Yan po yan. Okay? So, makikita niyan, mamaya, patutunghayan natin paano sila nag-spread, paano sila kumalat sa iba't ibang pulo at iba't ibang sabihin nating lugar sa Arab Peninsula, na kung saan ang pinaka-original na kanilang pinanggalingan ay walang iba kundi ang Yemen. Okay? So lahat ng mga tribo na ito, sila po ay nanggaling sa tribo ng Kahlan, na kung saan ay mula sa Kahtan. Okay? Mula sa sambayan ng Kahtan na mga lagi at nanirahan sa Yemen. Now, tuloy-tuloy natin ito kay Kahlan. Si Kahlan, yung tribo ng Kahlan, mga kapatid, ay lumikas ang tribo ng Kahlan, no? Mula sa Yemen. So makikita mo niyo po diyan. Ito yung tinatawag na Yemen, yung part ng Yemen na yan. So dito, mula dito, lumikas, na migrate mula sa Yemen ang tribo ng Kahlan at lumaganap sa buong kapuluan ng Arabia. Nagsikala talaga sila, pumunta dito, pumunta doon, may mga pumunta diyan, nagsikala talaga yung lahi ng tinatawag na Kahlan. Okay? Ang paglikas ng karamihan sa kanila ay naganap bago pa dumating ang malaking baha. Kasi sa Yemen, mayroong malaking baha dyan na tinatawag na Sa'il al-Arim ng Ma'arib. Okay? Ng Ma'arib, mga kapatid. So, bago pa, bago pa tinatawag na makikita natin dyan sa part na so malaking dam na kung saan malaking contribution sa lugar ng tinatawag na Yemen noon, subalit winasak yun. Okay? Na bumukas yung dam, nasira yung dam, kaya naman dahil doon, pero bago pa nangyari yun, nagsilikasan na muna yung tinatawag na tribo ng Kahlan. Okay? Ayan natin ang tribo ng Kahlan na yan. Ayan, yun nga. So, ang kanilang paglikas ng karamihan sa mga tribo na ito ay naganap bago pa dumating ang malaking baha o tinatawag na Sa'il al-Arim ng Ma'arib Dam. Nang mabigo sila sa kanilang pakikipagkalakalan, dala ng panghihimasok ng mga Romano at pangingibabaw ng mga Romano sa mga rutang pangkalahatang pandagat at panlupa kasunod ng pananakop ng mga Romano sa Ehipto at sinaunang Syria. Kasi talagang kilala talaga yung mga Romano, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, no? So, yun, kasi yung mga Roman pumunta dito para pasukin ang Yemen.
Okay? Para subalit hindi sila nagtagumpay makapunta dito para ma-penetrate nila yung Makkah at saka yung karatig lugar ng Makkah al-Mukarramah. Okay. At of course, at hindi nakapagtataka ang kompetisyon sa pagitan ng Kahlan at sa Humayr. 'Di ba yung dalawang tribo ng Kahlan at saka Humayr ay humantong sa paglikas ng Kahlan at pananatili naman ng tribo ng Humayr sa Yemen. So ibig sabihin, siyempre, kahit noon pa man, ever since the world began, na yung magkatribo ay nagbabanggaan, nagpapatayan, 'di ba? Kaya ito yung mga panahon ng kamangmangan, mga kapatid. Kaya naman, pag meron tayong makita ngayon na nangyayari sa ating lipunan, yung tribo-tribo, yung ridu at iba pa, lahat po yun ay attributes sa kamangmangan. Gawain ng kamangmangan po yan. At winakasan yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung hidwaan sa pagitan ng mga tribo. Subalit, meron pa rin talaga na ang syaitan ay talagang ayaw pumayag na magkaroon ng sabihin natin ng pagkakaisa yung mga tribo. Kaya naman ang syaitan ay namagitan sa kanila upang wasakin pare-parehas yung mga iba't ibang tribo na samantalang isa lang yung pinanggagalingan. Subhanallah, mga kapatid. Kaya naman, ito nangyari sa mga Kahlan sa Humayr. Kasi itong Kahlan sa Humayr, nanggaling yan sa parihong sambayanan na walang iba kundi ang Kahtan. You know? Kaya naman, na nagkaroon sila ng kompetensya, di ba? Pagdating sa kalakal, pagdating sa mga bagay-bagay, mga pamumuhay, nagkaroon ng kompetensya. Kaya, isa sa kanila ang lumikas at yung isa naman ay nanatili sa Yemen. At yung mga lumikas nga, itong tribo ng Kahlan. Itong tribo ng tinatawag na Kahlan. At yung mga Humayr, o kay Himyari, ay nanatili sa tinatawag na Yemen. Okay? Yemen. At maaaring hatiin ang mga pag nagsisilikas sa tribo mula sa tribo ng Kahlan sa 4 na hati. So meron tayong ginawa dito para hindi tayo mahirapan. So ito yung tribo ng Kahlan na nahati sa 4 na hati mula sa mga lumilikas sa tribong ito. Ayan po. Diagram, meron tayong diagram. Una, Al-Azad. Tribo ng Al-Azad. Yung Azadi. Diba? Tribo ng tinatawag na Al-Azadi. Kasi ilan ba yung sabihin nating tribo na under ng Kahlan? Meron tayong Hamdan, isa. Pangalawa, Anmar. Pangatlo, Tay. Pang-4, Al-Mudhij. Pang-5, ang Kinda. Pang-6, ang Lakham. Pang-7, ang Judham. Pang-8, ang Al-Azad. Pang-9, ang Al-Aus. Pang-10, Al-Khazraj. At yung pang-11 yung Jufna, yung mga angka ni Jufna. Na kung saan yung naging hari ng sinaunang Syria. So merong 11, no? Kaya naman kabilang na rin yung mga nagsilikas from Yemen ay ang mga Azadi, tribo ng Al-Azad. Ang kanilang paglikas ay ayon sa kaisipan ng kanilang matandang pinuno, ayon sa suggestion ng kanilang matandang pinuno na si Imran bin Amar Muzayqiya. Okay? Si Imran bin tinatawag na Amar al-Muzayqiya. Siya po yung pinuno ng Al-Azadi at sila ay nagpalibot-libot sa bansa ng Yemen at nagpapadala sila ng mga manghahalughog, yung mga naghahalughog sa daan para i-survey ang daan hanggang sa marating nila ang Hilaga at sa tinatawag na Silangan. So ang detalye ng mga lugar na kanilang tinirhan matapos ang kanilang paglalakbay ay ang mga sumusunod, matutunghayan natin na inshallah. Okay? Then meron tayong pangalawa na tribo na nagsulikas din, yung tribo ng Lakham at saka Judham. Judham at saka yung tinatawag na Lakham. At gayon meron tayong tinatawag na tribo ng Banutay. Ayan. At yung 4, yung Kinda. Okay? Yung tinatawag tribo ng Kinda. So ito yung 4, ika nga, na mula sa tribo ng Kahla na lumikas at saka nagsikalat. Kumbaga, dahil sa kompetensya sa ibang tribo ng kaparehong angka na walang iba kundi yung Humayr. Okay? So ating isa-isahin niya, mga kapatid. Now, sa makikita natin dito, yung talasabi natin kanina, ang paglikas itong mga tribo ng Azad ay ayon sa pinuno, ayon sa suggestion, ikangat utak nila na walang iba kundi si Imran bin Amar Muzayqiya. Okay? Muzayqiya. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, wait lang, paano? Sila ay nagpalibot-libot, kasi ito yung bahagi ng Yemen ngayon. Yan. Okay. So nagpalibot-libot sila sa tinatawag na bahaging ito ng Yemen at bawat pupunta sila sa lugar na yaon at iba't ibang lugar ay nagpapadala sila na maghahalughog para i-survey ang dadaanan nila hanggang sa makarating sila ng Hilaga, ng tinatawag na sabihin nating Silangan. Okay? At iba pa. So ito. Then pagdating naman sa
Pagdating naman sa tinatawag na sabihin natin, ayan, sa Al-Azad muna tayo. Now, dito, si Tha'laba bin Amr, mga kapatid, ay nilisan ang kanyang tribo ng Al-Azad. Tribong Al-Azad. So, lumisan siya. So, meron siyang ditong karakter na si Tha'laba bin Amr na bahagi ng tribo na ito. So, itong si Tha'laba bin Amr ay umalis siya at nagtungo sa tinatawag na Hijaz. By the way, ang Hijaz, mga kapatid, for your information, ang Hijaz ay dating pangalan ng mga lugar ng kagaya ng Makkah, kagaya ng halimbawa ng Madina, kagaya halimbawa ng Asir, lahat po yan Hijaz. Yan ay bahagi ng tinatawag na Hijaz. Yan po yan. Papunta ng sabihin natin yung Yambo, papunta ng Umluj, papunta ng Duba, ng Alwaj, papunta ng sabihin natin ang Tabuk, Tehama ate ang Tabuk eh. But anyway, ito po yung bahagi ng tinatawag na Hijaz. Okay? So itong si Tha'laba bin Amr from Yemen, lumisan siya papunta ng tinatawag na Hijaz. Okay, Hijaz, napakalayo kasi dati walang train, 'di ba? Walang helicopter, walang eroplano, walang jeep, walang kotse. Talagang by camel o kaya barefooted talaga yung kanilang paglalakbay. Okay? So dito, tumigil siya sa pagitan ng Tha'labiyya at saka Dhiqar. So dito Tha'labiyya, kaya ngayon actually mayroon pang tribo ng Tha'labi. Okay? Ang Tha'labi, kung hindi ako nagkamali, ito ay bahagi na sa Hijaz, part ng Taif at iba pa. Nang makakuha siya ng lakas at kapangyarihan, tinungo niya ang Madina. So from here, from Hijaz to Makkah to Madina. From Makkah to Madina, ayan, from Makkah region to Madina region. So okay, naglakbay siya papunta ng Madina, kung saan siya rito ay tumitigil at nanirahan. At mula sa mga anak niya rito ay nagmulang Al-Aus at Khazraj. Kaya naman, ito yung history, dito na umusbong yung tinatawag na sabihin nating Aus at Khazraj. Okay? Na kung saan bahagi ng tribo ng tinatawag na Kahlan. Okay? Malinaw dahil nga kay Tha'laba bin Amr. Siya yung banner kumbaga ng tribo na ito. Siya yung punot dulo ng tribo na ito, yung Aus at saka Khazraj. Kaya ngayon sa Madina, mayroon pang tinatawag na Tha'labiyya, mga tribo ng Tha'labi, na kung saan mula sa tribo specifically ng Aus o kaya ng tinatawag na Khazraj. Okay? At of course, yun nga, at mga anak na, so dito na sino narahan sa tinatawag na Madina? Al-Aus at sa Khazraj at mga anak ni Haritha bin Tha'laba. Okay? Mga anak ni Haritha bin Tha'laba. So makikita na yan. Limutan ko yan. Okay. So yun po yan. So dito from Makkah to Madina. So dito nagstay na. Dito na yung para siyang headquarters ika nga ng Al-Aus at Khazraj. Ayan. At saka yung anak ni Haritha bin Tha'laba na anak ni Tha'laba bin Amr. Okay? So yun po yan. Na kung saan kilala bin Khuza'a. So dito mga kapatid, ang tribo ng Haritha bin Amr ay kilala bilang tinatawag na Banu Khuza'a. So itong si Al-Aus sa Khazraj at saka yung Banu Khuza'a, magpipinsan yung mga yan. Okay? Kaya naman, lumisan mula sa kanila, lumisan si tinatawag na Haritha bin Amr na kilala bilang Khuza'a at kanyang mga anak sa ika-4 na bahagi ng Hijaz. So from Madina, galing siya ng tinatawag na Madina, itong si Haritha bin Amr. So yung Banu Khuza'a, so lumipat sila papunta ng bahagi ng sabihin natin ng Hijaz hanggang sa marating nila ang Mar al-Dhahran. Okay? Marating nila ang tinatawag na Mar al-Dhahran. Okay? Mar al-Dhahran. Pagkatapos ay sinakop nila ang Haram at nanatili sila sa Makkah. So ibig sabihin sila yung una according sa sila yung tinatawag na sumakop sa tinatawag na Haram. Okay? At of course, subalit mga kapatid, na after na sila manatili sa Makkah, matapos na maitabo nila ang mga nanirahan dito, sino yung mga nanirahan dito? Yung tribo ng Al-Jarahima, mga Jurhum. Diba? So ang Jurhum ang Jurhum, sila yung mga unang tinatawag na diyan, kasi ang Jurhum from the lineage of Prophet Ismail alayhi salam. Okay? Subalit na nung sila ay nauna na diyan, siyempre itong mga mananakop na ito mula sa pamamagitan ni Haritha bin Amr o kay Banu Khuza'a, sinakop nila yung Haram, then sila ay nasakop nila, then ipinagtabuyan yung tinatawag na sabihin natin Jurhum tribes. Okay? Subalit muli namang ang Jurhum muli silang nanumbalik, nagiging Jurhum the second. So yun mga kapatid. Okay, nagtungo naman si Imran bin Amr, sa makikita natin,
ito ay ano, mga angkan ni Tha'laba bin Amr. Si Imran, makikita mo, Tha'laba bin Amr, ika nga, yan, kapatid ito. Si Tha'laba, si Haritha, si Imran, lahat ng ito ay mula sa tribo ng Amr, o kaya ay tatay nila si Amr na nanggaling sa tribo ng Al-Azad. Okay. Itong si Imran bin Amr, sa Oman. So from tinatawag na from Yemen ay papunta ng tinatawag na Oman. So ulitin natin from Yemen, sino pumunta ng pumunta ng Hijaz? Itong si Tha'laba bin Amr. Tapos pag from Hijaz pumunta sila ng Madina at doon nakilala ang Aus sa Khazraj at yung mga angkan ni Haritha bin Tha'laba. Subalit mula sa tribo na ito, si Haritha ay nagtungo ng tinatawag which is Khuza'a, bumalik ng ibang bahagi ng Hijaz para sakupin ng Haram. Okay, at pinagtabuyan ng tribo ng Jurhum. Okay? Then itong sa pangalawang pangalawang anak, ika nga sumunod, isa sa mga anak ni Amr ay si Imran bin Amr. Yan si Imran, from Yemen pa dito. Okay? Na kung saan ay sila ay nagtungo papuntang Oman. So, bantakin pa paano sila nagsikalat, di ba? So, from here, tapos papunta doon sa Oman. Okay? Papunta sa tinatawag na Oman at doon na naninirahan kasama ang kanyang pamilya at doon nila itinatag ang tribo ng Azad. So, dito, itinaguyod ng mga tribo na ito yung kanilang ninuno na Azadi. Ayan. Okay? Al-Azadi. At dalang-dalang nila yung kanilang tinatawag na pinagmulan, Azadi, mga kapatid. Diba? So dito, actually, nung kasi meron akong pinsan niya sa Oman, tinanong ko, ika nga, yung kasi meron siyang asawa na Omani. Yung Azadi actually, ay yun nga, until now, nandiyan pa yung mga lokal ng mga Azadi tribes. At talagang kilalang sila. Sila'y kilala, ika nga, at ino-honor sila ng government ng tinatawag na Oman. Okay? At doon nga nila itinatag ang tribo ng Azad at itinatag ang mga tribo ni Nasr bin Al-Azad sa Tihama at nakilala bilang Azad ng Shanu'a. Azad ng tinatawag na Shanu'a. Sa part din na ito mga kapatid. Okay, sa Salala na yan. Part ng Oman, maraming dyan, maraming falls. Okay, so makikita natin yan. Si Nasr bin Al-Azad, ayan, ang nagtaguyod ika nga na kung saan ng tribo ng Al-Azad sa Tihama at nakilala bilang Azad ng Shanu'a. Azad Ash-Shanu'a. Ayan po. Okay? Yan ang part ng tinatawag na saan ba yung Madja, ito yung Kinda, ito yung mga tribo, Hawazin, Tamim, Ghaffan, okay, Humayr, ito yung Humayr, okay? At ito yung Kinda, Mahra, Azad al-Uman, ito yung Azad al-Uman. Azad al-Uman. So yun po yan, dyan siya nagtayo ng Azad Shanu'a. Okay. Then of course mga kapatid, yan. Okay. Now, tinahak naman ni Jafna bin Amr. So, mayroon tinatawag na Jafna bin Amr, no? Magkapatid din mga to. Si Tha'laba, si Haritha, si Imran, okay? At saka si Jafna bin Amr, ang sinaunang Syria. So, makikita natin, no? Yan. Ayan yung mga tribo. Ayan, parang ating makaroon ka ng ideas. So, si Tha'laba, pumunta ng Madina. Okay? Then, of course, si Haritha bin Amr sa Makkah. Kasi doon sinakop nila yung Jurhum. Yung Haram, pinaalis yung Jurhum. Then, si Imran bin Umar papunta ng tinatawag na Oman. So, yun ang kanilang destinasyon. Then, meron tayong Jafna. Ayan, Jafna bin Amr ay si Jafna bin Amr from Yemen to Syria. Ang layo, from Syria, from Yemen to Syria. Ganun sila na nagsikalat yung mga Arabo mga kapatid. Okay? So itong si Jafna bin Amr, ang sinaunang Syria, pumunta doon sa tinatawag na sinaunang Syria, Great Syria, at doon siya nanirahan at ang kanyang pamilya. Siya ang nagpasimula sa kaharian ng Ghassan o Ghassasana. So meron tinatawag na Ghassasanians, ika nga, kaharian ng Ghassan. Sila yung mga hari, naghari-harian dito sa Old Syria. Ito ay galing kay Jafna bin Amr na ipinangalan sa isang batis ng tubig sa Hijaz. Ika nga. Okay? Na nagngangalang Ghassan. So, merong batis dyan sa Hijaz na pinangalangan ng Ghassan.
Kaya dala-dala nila hanggang papuntang tinatawag na Syria. Okay? Na kung saan dito sila ay huminto bago sila tumuloy sa sinaunang Syria. So, yun mga kapatid. Kaya according to the history, makikita mo yung mga Gassanians, kings. Yan ay galing sa tribo ng tinatawag na Kahlan. You know? Mula sa angkan ng Qahtani. Okay. So, yun yan. Now, sa yun po yung unang tribo ng Al-Azad, kung paano yung kanilang ruta, ano yung kanilang, sino yung mga tumahak dito, at kung paano sila nagsikalat sa mga kapuluan ng Arabian Peninsula. Diba? So, ang hindi lang napuntahan nila yung Bahrain, pero yung bahagi na ito, ng sabihin natin ng Oman, papunta ng Hijaz, papunta ng Syria, ay halos ay inikot ng mga tribong ito ng Kahlan. Okay? Na kung saan na ito ay tribo ng Al-Azad, specifically mula sa tribo ng Azad, na pinangunahan ni Imran bin Amr Muzayqiyah. Okay? So, yun po yan. Now, dadako tayo sa pangalawang tribo, na bahagi pa rin ng Kahlan, yung kanilang yung kanilang tinatawag na mga ruta na tinatahak, paano sila nagsikalat. So pangalawa, yung Lakham at saka Judham, yung tribo ng Lakham at saka Judham. So sa tribo ng Lakham at saka Judham, kung saan dito naman nagmula si Nasir bin Rabi'ah. Si Nasir bin Rabi'ah ang nagtatag ng kaharian ng Manadhira. Siya yung nagtatag ng kaharian ng tinatawag na Manadhira. Sino yun? Si Nasir bin Rabi'ah, na siya ay mula sa tribo ng Lakham at saka Judham, na kung saan itong tribo na ito ay nagmula sa tribo ng Kahlan, at ang Kahlan ay nagmula sa tribo ng Qahtan, mga pure Arabs. Okay, mga pure Arabs tayo mga kapatid. So yun po yan So siya ay nagmula dito yung Nasir bin Rabi'ah nang nagtatag ng kaharian ng Manadhira. Okay. Then of course sa Manadhira sa matatagpuan niyo sa tinatawag na Hira. Dalakhma. Ito yung mga pinangalanan sa history na Dalakhmids. Okay, Hira. Ito po yung Hira, ayan, Al-Hira. Ayan. Ito yung Yamama, dito yung Saudi Arabia, yung Hijaz, dito yung tinatawag na Yemen, dito yung tinatawag na Oman. Then Al-Hira, dito po yung malapit po yan sa tinatawag na part ng Iraq region, Al-Hira. Actually, ang Iraq dati ay tinatawag na Al-Hira. So yun po yan. So, kasi yung ibang tribo ng Azad, dito yan sa part ng Syria, ng Oman, samantalang tribo na ito, Lakham at saka Judham, dito sila nakadistino sa part ng tinatawag na Al-Hira or Iraq. Okay. Now, sa tribo ng pangatlong tribo na mula sa Kahlan, Banu Tay, ito yung mga nagsisilikas. Okay, Banu Tay. Hindi Banu Tai actually, merong dito merong gatas sa Saudi Arabia na pinangalang Tay. Okay? Pag in-English mo siya, tae. Ang pangit na gatas na tae. Gatas na tae. Yun po hindi tayo. Tay po yan. Okay? Tay. So, yun po yan. Banu Tay. Ang Banu Tay naman, saan sila nagsilikas? Nagsilikas ang mga ito matapos lumisan ang mga Azad. So, after ng paglikas ng mga Azad, sila ay lumikas naman patungong Hilaga hanggang sa marating nila ang mga bulubundukin ng Aja at saka Salma. Ang Aja at saka Salma, ito po ay matatagpuan sa part ng Hail. At ako mismo ay nakita ko mismo ang dalawang bundok na yan. Mashallah, napuntahan mismo namin na ni Mrs. pati ni Sufyan. At nung kami ay pumunta ng Buraida, dumiretso kami ng Hail, nagstay kami doon ng 5 days. Ayun, inikot namin yung mga dam doon, pati yung mga bulubundukin doon, at isa na nga po diyan, yung tinatawag na Aja at saka Salma. At bantog po sa mga taga-lokal na mga Hail, ang dalawang bundok na yan. Okay, ang Aja at saka Salma. At doon na nanirahan hanggang sa naging bantog ang dalawang bundok na ito, dahil dito ay pinangalanan ang mga ito bilang mga bundok ng Tay. Okay, pero may mga pag hindi mo sila fan na Jabal Aja wa Salma, may mga iba nakakilala, pero pag sabi mong fan na Jabal Tay, alam nila kung saan ba yung Jabal Tay. At karugtong ng Jabal Tay na ito ay mga military base. Doon yung headquarters sa military. Doon meron silang meron silang mga amphibians at mga missile at iba pa na nakalibing doon. Okay? So yun po yung tinatawag na sabihin natin ng lugar, at yan mula sa yung tribo ng Aja at saka Salma. Aja at saka Salma.
So makikita yan po yung bundok mismo ng Aja at saka Salma sa Ha'il. Yan po yan. So makikita mo dyan yung lambak. Okay, bahagi po yan ng bundok ng Aja at saka Salma. Ayan, makikita mo dyan sa Ha'il po yan. Yung kilala niya sa ano po, kilala niyo po yung okay, kung mahilig kayo sa mga photography, na bantog po siya. Actually, sa totoo lang ay kumalat itong ano na ito. Ito ba paano siya naging ganyan? Sa Ha'il po banda yan, sa part ng tinatawag na Aja at saka Salma. Okay, yan. Yan po yung bundok na yan. So, dyan sila pumunta at nanirahan. Ano yon? Tribo ng Banutay. Banutay. Pangapat naman, yung tribo ng Kinda. Tribo ng tinatawag na Kinda. Okay, mula sa tribo ng Kahlan na lumikas. Na kung kaya, yung Kinda nagsilikas patungong Bahrain. So dito na sila Bahrain. Biro mo, talagang sinakop talaga ng mga Arabo na ito, no? Yung halos kapuluan ng Arab. Saan ba yung Bahrain? Maliit kasi lang yung Bahrain eh. Actually, nakapunta kami ng Bahrain nung ako'y estudyante pa ng Madina. Subalit nasa ano lang. Kasi yung pagitan ng Bahrain at saka ng Saudi at sa bago ka makapunta doon, malaking tulay yun. At saan ba yung Bahrain dito? Ang liit kasi ng Bahrain. Ayan ata yung Bahrain kung ako nagkamali. Yan o, yan. Sa Al-Hasa, malapit kasi yan sa sa pagitan ng Zahran at saka ng sabihin natin ng Dammam. Okay? So mayroon tulay diyan, tatawid ka. Napakalawak na tulay, napakalaki at tulay papunta ng Bahrain. So diyan lang kami sa boundary sa may tinatawag na Chico, kaya sa may immigration area sa pagitan ng Bahrain at sa pagitan ng sabihin natin ng Saudi Arabia. So, nagsilikas itong mga ito papunta ng Bahrain. So, talagang lumangoy sila, no? Okay? So, Bahrain, pagkatapos ay itinaboy sila mula roon patungong Hadramaut. So, from Bahrain, makikita mo, from Hadramaut, ito napakalayo, oh. From Bahrain to Hadramaut. Ang Hadramaut, mga kapatid, ay bahagi ng Yemen. Okay, bahagi pa rin ang tinatawag na Yemen sa ngayon, sa panahon ngayon, of course. Of course, kahit dati, ay bahagi pa rin ang tinatawag na Yemen, yung Hadramaut, hanggang sa ngayon. Okay? So, tinaboy sila from Bahrain, papunta na tinatawag na Hadramaut, subalit dinanas nila ang sinapit nila sa Bahrain. Pagdating sa Hadramaut, pinagtabuyan din sila. Kasi galing sila ng Yemen, papunta ng Bahrain, tapos pinagtabuyan sila, papunta sila ng Hadramaut, tapos kung ano nangyari sa kanila, yun din ang nangyari sa kanila sa Hadramaut. Nangyari sa kanila sa Bahrain, pinagtabuyan din sila pagdating sa Hadramaut. Okay? So yung mga kapatid, subalit dinanas nila yun nga yung nangyari sa Bahrain, pagkatapos ay napadpad sila sa Najd. Ayan. Biro mo yung kanilang destination from here down to here, go okay? Then there, Najd. From Hadramaut to Najd. 'Di ba? Ito talaga mga reality na NPA, no permanent address. Subhanallah. So, yun nga napadpad sila sa Najd. Ang Najd ngayon mga kapatid, ngayong Riyadh. Ang Najd, ito ang region ang tinatawag na Riyadh region. At doon ay nagtayo ng malaking kaharian, subalit mabilis ding naglaho at nawala ang mga bakas nito. So hindi nagtagumpay, hindi sila tinatawag na lumaki at lumaganap dahil nga sila ay napuksa. Okay? Sila ay tinatawag na, sabihin natin, nawala sa kasaysayan. You know? So yan tribo yung Kinda. Hindi ko lang alam sa mga locals dyan sa Riyadh kung mayroon pang dyan sa mga taga Riyadh, tanongin nyo kung mayroon bang until now mayroon pa bang mga Arabo nagmula sa tribo ng Kinda. Okay? Kasi halos lahat kay Saud na eh. Kay King Saud rahimahullah. So dito at mayroon din tinatawag na ayan, from Bahrain to Hadramaut to Najd. Okay. So, next presentation. Mayroong pang tribo mula sa Humayr. Kasi kanina yung tribo ng tinatawag na Kahlan. Okay? Tribo ng sabihin natin, tribo ng tinatawag na Kahlan. Kasi nga, di ba mayroong dalawang pangunahing tribo mula sa tinatawag na sabihin natin Kahatan. Yun yung Humayr at saka Kahlan. Now, tapos na tayo sa tinatawag na Kahlan. Ngayon sa tribo ng Humayr. Tribo ng tinatawag na Humayr. Now, dito sa mayroong pang tribo mula sa Humayr na tinaguri ang Qudaa. Ang tribo ng tinatawag na Qudaa. Okay? Na kung saan itong Qudaa na ito, tribo na ito, nilisan din ang Yemen at nanirahan sa disyerto ng Samawa. Ito po yung Samawa ngayon, part ng Iraq.
na matatagpuan sa mga hangganan ng Iraq, sa boundary ng Iraq. Yan po yan. Ngayon ay city na siya. Yan po yung city of Samawa. Okay? City of Samawa. Dating tinatawag na disyerto ay naging tinatawag na city na. Mashallah, tabarakallah. You know? So, dyan po nanatili at lumikas ang tinatawag na tribo ng Qudaa mula sa tribo ng Himyar. Okay. Samantalang kung ang yun po yung mga sabihin natin mga pure Arabs, kung paano sila nagsikalat. So na-conquer nila yung papunta ng Oman, then Bahrain, tapos Iraq, then Syria, Hijaz. Halos pinalibutan, talagang nakapaligid kumbaga. Subhanallah, yun ganun sila nagsikalat. Ganun sila nagsikalat, mga kapatid. Samantalang kung ang Arabisadong Arabo, mga Arabisadong Arabo, mga Arabized Arab, mga Arabong inarabo, naman ang pag-uusapan, ang kanilang pinagmulan ay ang kanilang dakilang ninuno at siya ay walang iba kundi si Propeta Ibrahim alayhi salam. Pero bago yan, mga kapatid, makikita natin yan. Ito po yung illustration, para at least hindi tayo malito. So, tribo ng Kahlan ay Al-Azad, mula sa unang tribo na nagsulikas, Al-Azad. Yan. Si Tha'laba bin Amar na lumikas ng Madina. Pagkatapos ay pumunta sila ng tinatawag na Hijaz. Ay mula kay Haritha, mula dito nagsimula yung Aus sa Khazraj at saka yung Banu Haritha bin Amar. At si Haritha bin Amar ay lumigas papunta ng Hijaz para sakupin ang Jurhum o kaya ang tinatawag na Haram, pinatabuyan ng Jurhum. Then si Imran bin Amar naman ay nagtungo papunta ng from Yemen to Oman. Then dito tinayo niya yung tinatawag na Al-Azad Banu Shanua, Azad Shanua. Ay sa Jaffna bin Amar naman papunta ng Syria. Ayan, doon yung mga kings of Gassasian kings. Doon nahari-arian itong lahi na ito from Syria to Syria. Then sa tribo naman ng Lakham at saka Judam, ayan, pinangunahan ni Nasr bin Rabi'a, ayan, sa Al-Hira. Pumunta siya doon sa Iraq, part ng Iraq. At sa Banu Tay naman, papunta ng mountain ng Aja at saka Salma, yung Ha'il, Banu Tay. At saka yung tribo ng Kinda ay sa Bahrain, Hadramaut. Pinagtabuyan sa Bahrain, papunta ng Hadramaut. Tapos pinagtabuyan sa Hadramaut, pumunta ng Najd. So balit hindi naglaho ay sila, after na makuha nila yung kanilang kapangyarihan, sila ay nangawasak at naglaho. Okay. At sa tribo ng Humayr naman, okay, na kung saan ito yung magkakapinsan na tribe, Kahlan to Humayr, magkakaano sila from Kahtan tribes. Then merong tribo na Qudaa na kung saan sila ay nagtungo ng Samawa or Iraq. Okay, so yun po yung kabuuan ng kanilang paglisan. Pagsikalat sa kapuluan, ang tinatawag na, sabihin natin, kapuluan ng Arabian Peninsula. Okay, dadako tayo ngayon, paghimay-himay natin siyempre, yung pinanggalingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, na walang iba kundi si Prophet Ismail alayhi salam. So, sabi natin kanina, ang mga Arabized Arabs, mga Arabisadong Arabo o kaya mga inarabong Arabo, naman ang pag-usapan ng kanilang pinagmulan ay ang kanilang dakilang ninuno na walang iba kundi si Abraham alayhi salam. Okay, yun po yung the origin of Arabized Arab. Yung kanilang pinagmulan talaga ay walang iba kundi si Prophet Ibrahim alayhi salam. So they are not pure Arabs. Na kung saan at siya si Ibrahim alayhi salam ay mula sa tinatawag na bansang Iraq. Mula sa tinatawag na Iraq. Okay? Bansang Iraq. Sa bayan na kung tawagin ay Ar. Actually, yan po yung Ar. Yan, until now, mayroon pang Ar ngayon. Subalit, wala na yung pangalan ngayon ng Ar. Ang pangalan ngayon ay walang iba kundi Kufa. Actually, unti-unti na papalitan yung Kufa at may mga modern name, kumbaga. Sa Ar, sa gawing kanlurang baybay ng ilog ng Euphrates, malapit sa Kufa. Malapit sa tinatawag na Kufa. Okay? So, inihayag ng mga paghuhukay, ang malalawak. Okay? Ang tinatawag na sabihin natin, malalawak na detalye ng bayan, ng pamilya ni Abraham a.s. at ang laganap na mga relihiyon at kalagayang panlipunan. So, yung mga historian, yun ang kanilang ginawa, kundi manghalungkat ng history, kumbaga, maghalungkat ng mga pruweba batay sa kasaysayan, batay sa panlipunan at pangrelihiyon at iba pa. Okay? So, yun po. So, at batid ni Abraham a.s. yan po yung Ar. Yan po yung bayan ng Ar. Ang Har sa may part ng Iraq. Ang bayan na ngayon is Harran Kultur, Ivi.
Yan ngayon. At yan yung Haran. Yan yung bayan o village na tinatawag na Haran. At batid na si Abraham a.s. ay lumikas mula sa Ar patungong Haran. So from Ar to Haran. Okay, at yan ang lugar ng Haran. At mula naman dito ay nagtungo ng Palestine. So first time makapunta ng Palestine from Haran, yan. Then to Palestine. At yan ang journey ni Prophet Abraham a.s. yung kanyang ruta. Okay, from Ar, which is para sa Kufa. Then Haran, bahagi pa rin ng tinatawag na Iraq, yung Haran. Then Palestine. Okay? At of course, dito sa Palestine ay inilagay niya itong himpilan. So headquarters ito ni Abraham a.s. yung Palestine sa kanyang dawa. Sa kanyang tinatawag na dawa. So diyan yung kanyang base, kumbaga, yung Palestine. Okay? At marami pa siyang paglilibot na ginawa sa buong kapuluan ng bansang ito. At saka iba pa. Nang minsang magtungo siya sa Egypt, ayan, after ng Palestine, pumunta siya ng Egypt. Okay, ay sinubukan ng pinuno nito na si Faraon na gawa ng masama ang kanyang asawa na si Sarah. Subalit, iniligtas ito ng Allah at ibinaling sa kanya ang resulta ng kanyang masamang balakin. So, syempre, sabi nga, kamata dino tudan. Sabi nga ni Prophet sallam, kung ano yung gawa mo, siyang babalik sa iyo. 'Di ba? Kapag naggumawa ka, nagplano ka ng masama at ginawa mo ito, babalik sa iyo ang kasamaan. Malinaw? Kaya pag gumawa ka ng kabutihan, hindi yan, on the contrary, ay kabutihan din ang babalik sa iyo. Kaya kamata dino tudan. So yun nga, yung ginawa niya, 'di ba? Naalala natin yung kwento nung sila ay naglakbay papuntang Egypt. Yun nga, sila ay nagpahinga sa isang lugar. Tapos akala nila wala silang alam kung ano yung lugar na yun, kung ano yung nature ng lugar na yaon. Habang sila nagpahinga, yun, napunta na na-discover sila o nakita sila ng mga kawal ni Firaun hanggang sa dinala sila sa palasyo ni Firaun. At doon nga sa palasyo ay nagkaroon ng tinatawag na sabihin natin masamang balak, ika nga, at plano si Farao laban kay tinatawag na Sarah. Okay? Laban kay Sarah. So yun nga mga kapatid, subalit alhamdulillah iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Sarah mula sa masamang balak na sabihin natin ni Firaun. Kaya dito nangyari yung parang pagsisinungaling na totoo sinasabi ni Propeta Abraham a.s. Nung sinabi niya na pag tinanong ka kung kaano-ano tayo, sabihin mo ay magkapatid tayo. Kasi kapag sinabi magkapatid, hindi tinatawag na wala siyang walang gagawing masama. Subalit kapag sinabi mong asawa, may gagawing masama. So yun yung nature ng doon. Pag nalaman ng mga may kapangyarihan doon na asawa ka, pagsasamantalahan ka. Pero pag hindi, ay pagkapatid ay medyo hindi pa. At yun nga ginawa. At sabi, kaya ito sabi na pagsisinungaling na naalala ko yung isang hadith ni Prophet sallam na sa araw ng paghukom, yung mga tao ay magpupuntahan sa mga propeta hanggang sa makarating kay Prophet Ibrahim alaihi salam. Hanggang sasabihin na wala akong karapatan para mamagitan sa pagitan nila at ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa matinding pangyayari noon sa araw ng paghuhukom. Tapos sasabihin ni Ibrahim alayhis salam, nahiya ako sa aking Panginoon kasi maski ako mayroon akong violation ginawa noon. At yun ay pagsisinungaling. Subalit yung makikita mo, isa sa mga pagsisinungaling niya dito, yung ginawa niya na sabihin doon na sabi ni Sarah na kapatid niya samantalang asawa niya. Pero kung ating susumitihin kung ating papagmamasdan, ating sisiya sa atin, totoo naman magkapatid sa pananampalataya. Hindi magkapatid sa dugo kundi sa pananampalataya. So bahagi pa rin ng kahulugan ng magkapatid. At yun ang layunin ni Ibrahim alayhis salam. Okay, sabi ng mga ulama. So yung mga kapatid. So yun nga. So hanggang sa siya ay nailigtas, alhamdulillah, ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kamay ng Firaun na yaon. Kaya ang nangyari, bumalik sa kanya yung tinatawag na sabihin natin ginawa niya na kasamaan hanggang sa pinakawalan si Sarah. At nabatid ni Firaun na si Sarah ay may malakas at mayroong magandang ugnayan sa Allah, kaya't ipinagkaloob niya upang magsilbing lingkod ang kanyang sariling anak na walang iba kundi si Hagar kay Sarah bilang pagkilala sa kalamangan nito at pagtanaw sa kabutihan niya. Okay? So ibig sabihin, si Hagar o si Hajar ay anak ni Firaun. Okay? Ito ay inirigalo ni Firaun kay Sarah dahil nga sa pagtanaw ng utang na loob
at dahil sa pangyayari na yaon. At yan ay tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Diba? Talagang pag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda, walang sino man makapipigil para lamang, diba? Para lamang umusbong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung hindi mangyari yaon, mga kapatid, ay walang Ismail alaihi salam. Kasi siya yung nanay. Ika nga ni Ismail, sa si Hagar. At alam natin, ang pinanggalingan ni Propeta Muhammad ay nanggaling kay Propeta Ismail alaihi salam mula sa tribo ng Kinana. Okay? Kaya nga man, subalit, ang popular na mga salaysay na si Hagar ay babaeng alipin. May mga salaysay na ganun. Babaeng alipin si Hagar. Subalit, ang napatunayan matapos ang masusing pagsaliksik ng isang dalubhasang scholar ng Islam at manunulat na walang iba kundi si Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri na siya, si Hagar, ay isang malayo at hindi alipin. Hindi slave woman, kundi isang tinatawag na Al-Hurri, Ahur, ibig sabihin malaya, sa halip na siya'y anak na babae ni Firaun. Okay? At yan ay binanggit sa Rahmatu lil Alamin, sa librong ito, sa Rahmatu lil Alamin. You know? So, ang punto dito, ang tamang pananaw sa bagay na iyan, pero yung mga Christian, ayaw matanggap ng mga Kristiyano na si Hagar, ika nga, na ay anak ng, sabihin natin, anak ni Firaun. Ayaw nila. Kaya nga, pinapanatili sa kanilang doktrina na si Hagar ay concubine. Si Hagar ay isang tinatawag na isang, sabihin natin, isang babae, ika nga, na wala sa status ng pagiging asawa na kagaya ni Sarah. Kaya ayaw nilang matanggap na si Ismail ang unang, sabihin natin, unang inalay. Sa kanila ay si Isaac ang kanilang inalay sa kanila, kasi nga dahil nga sa hindi nila inonor si Hagar bilang asawa ni Propeta Abraham alaihi salam. You know? So, yun mga kapatid. Subalit, ang tama nga, siya ay isang tinatawag na anak ni Firaun at niregalo ni Firaun kay Sarah bilang pagkilala sa kalamangan nito at pagtanaw ng kabuhay-butihan niya. Subalit, ipinagkaloob naman ito ni Sarah sa kanyang asawa na si Ibrahim alayhisalam bilang asawa. So si Sarah mismo ang pumili ng pangalawa. 'Di ba? Pangalawa, ika nga, upang maging pangalawang asawa ni Ibrahim alayhisalam. Masyaallah, tabarakallah. Sana all, sabi nga ng mga brother, sana all. Okay? Yung asawa mismo yung tinatawag na pipili para sa pangalawa, pangatlo, pang-apat. 'Di ba mga bro? Tahimik yung mga brother ah. Okay. Naam, Sheikh. Opo, Ustad. Sana all. Sana kahit isa lang. Masyaallah, tabaraka. Okay, at Wala ko nagbalik alam dyan sa ganyan. Uy, ito si Yusuf. At nagbalik si Abraham sa Palestine. Mashallah, barakah. Okay. Nagbalik yan nga from Egypt, yan po. Basta totoo. Yan, nagbalik si Abraham alayhi salam papuntang Palestine kasi nga 'di ba, from Ar to Haran, then Haran to Palestine, Palestine to Egypt, then Egypt to Palestine. Bumalik siya ng tinatawag na Palestine, na kung saan dito, sa babalik niya sa Palestine, biniyayaan siya ng Allah ng anak mula kay Hagar na si Ismail. Kasi mahabang panahon ng pagsasama ni Propeta Ibrahim at saka ni Sarah ay hindi sila biniyayaan ng Allah ng anak. Talagang ito ay talagang kadar talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, tabarakallah. Diba? Hindi sila biniyayaan ng tinatawag na anak. Diba? Kaya naman, siyempre, naging asawa niya si Hajar, nag-asawa, kaya na siyempre, nagkaroon sila ng anak na walang iba kundi si Propeta Ismail alayhi salam. At nagsimulang ito na ngayon. Siyempre, bilang biro mo, mga asawa pa ng mga propeta yan ha, pero kahit pa sila'y mga asawa ng mga propeta, hindi mailalayo ika nga sa kanila yung selos. Biro mo, yung mga propeta nga nagsiselos, yung mga hindi pa kaya yung mga asawa nga ng mga propeta nagsiselos, yung mga hindi pa kaya mga asawa ng mga propeta. Saan yung iman, ika nga kung ikukumpara mo sa iman ng mga asawa ng mga propeta. Subhanallah. Diba? So itong si Sarah, kabilang sa kanyang karakter, ay talagang nagsiselos talaga siya. Diba? Actually, yan is lahat ng ito sa totoo lang kung ating sisiyasatin, lahat ng ito itinakda ng Allah. Subhanallah, mga kapatid. Kaya naman, ito na ngayon, nagsimulang nagselos si Sarah hanggang sa puwersahan niyang inutusan si Abraham na ilayo si Hagar kasama ang anak niyang maliit na si Ismail. Ayoko na, pumunta na kayo. Umalis kayo sa harapan ko. Ganun, di ba? Ilayo nyo sa akin, ayoko makita sila. Di ba? Ganun. So, napuwersa ngayon, ika nga, na si Abraham na umalis at nga papunta ng tinatawag na sabihin natin ng Makkah, sabihin natin ng Hijaz. Okay?
papunta ng Hijaz. Kasi ang Hijaz, yan mga bahagi ng Makkah region, Jeddah, Taif, lahat po yan ay walang iba kundi Hijaz. Okay. So yun mga kapatid. So yun nga, dinala. So nung ginawa nga ni Propeta Propeta Abraham alayhis salam, dinala niya ang mag-ina sa bayan ng Hijaz at itinira sila sa lambak na walang mga pananim malapit sa sagradong bahay ng Allah na noong panahong iyon ay may kaunting bahagi na nakaangat sa lupa na inaabot ng baha sa kanan at saka sa kaliwa. So ibig sabihin prone exposed kumbaga sa tinatawag na baha kaliwat kanan yung lugar na pinuntahan nila. Kaya pumunta sila ng tinatawag na yan Hijaz. Yan part ng Hijaz, yan po yan Madina, Makkah, Jeddah, yan po yung part ng tinatawag na Hijaz. You know? So dyan siya pumunta ng Hijaz, particularly sa tinatawag na Makkah. You know? Kasi noon dati yan sa history yung tinatawag na lugar ng Hijaz. So yun mga kapatid, so doon sila iniwan, doon mismo sa nakaangat ng kaunti na batong lupa, kumbaga, itong mag-ina na ito, na walang iba kundi si Hagar at saka si Propeta Ismail. That time ay bata pa, sobrang tutoy pa si Propeta Ismail alayhi salam. You know? Kaya't inilagay niya sila sa tabi ng isang puno na maraming sanga sa gawing itaas na kinaroroonan ng Zamzam. Malapit sa gawing itaas na bahagi ng masjid na kung saan noong kapanahonang iyon ay walang sino man sa Makkah at walang tubig. Mantakin nyo mga kapatid. So, ito po yung location ng Zamzam. Ito po yung Baitillahil Haram. Okay, syempre, that time, sa panahon ni Propeta Ibrahim, nung iniwan niya yung kanyang mag-ina dyan, wala pang ganyan. Disyerto pa yan. Talagang disyerto pa yan. Dito yung location ng Zamzam. Sa panahon ngayon, wala na ito mga kapatid ha. Dati old picture po yan. Ayan kay Bi'ru Zamzam. Diyan po yan. Kaya makikita na dyan yung makama Ibrahim. Diyan yung tinatawag na sabihin natin, ayan. Yan yung Kaaba. Yan yung tinatawag na sabihin natin na pintuan. Kumbaga, ay ito yung Multazam. Ang Multazam ay sa pagitan ng Hajar Aswad at saka ng tinatawag na pintuan. Bab al-Kaaba. Multazam na kung saan tatanggap po ang dua dyan. Nakakabit ka dyan, nakalapat yung mga katawan mo dyan at magdudua ka sa Allah, nakalagay sa hadith, tinatanggap ng Allah ang dua. You know? Then, ang tinatawag na makama Ibrahim, dyan yung Hajar al-Ismail. So, bahaging dito, ito po yung location ng Zamzam. At dito mismo sa area na ito, iniwan ni Propeta Ibrahim yung mag-ina na si Hagar at saka si Ismail sa bandang ito. Okay? Sa itaas sa bahagi ng masjid. Yung tinatawag. Kasi dati masjid yan eh. Wala pang expansion at iba pa. Na noong kapanahon ng iyon, ay wala talagang sino man sa Makkah. Wala. Mantakin nyo, try to imagine, walang dyan. Walang mga tao, kumbaga. Sila lang dalawa. May makikita mo yan. Dati, kung ating sa aerial view, ito yan dati, yung hindi pa fina-flat, dyan banda yung tinatawag na Zamzam area. Yan po. Dyan dati, butas pa yan eh. Okay? Butas pa yan. Subhanallah, yung Zamzam na yung mga kapatid. Yan, dati yan. Yan. Ito yung makama Ibrahim. Diyan yung tinatawag na Hajar al-Aswad. Diyan yung Multazam. Diyan yung Bab Kaaba. Ayan. Diyan area yung tinatawag na Zamzam. Pupunta pa yung mga tao doon dati sa para lang kumuha ng Zamzam. Pero ngayon, flat na po yan ngayon. Dati sa kanya mga bagong mga madhab. Andiyan yung mga Hanbala, Shafi'iyya, merong apat na tulda dyan. Representing sa apat na madhab. Okay? So, balit, after ng ay kinuha yaon mga kapatid. Okay? So ang punto dito, makikita mo dyan, yun yung area, dyan sila iniwan ni Propeta Abraham alayhi salam. Okay, makikita mo yan, yung Zamzam subhanallah, yung Well of Zamzam, napakalalim yan. At isa sa mga nakakamangha dito mga kapatid, yung Zamzam na yan, na umaayon siya sa bilang ng mga tao. Kapag madami yung tao, marami rin ang bulwak ng Zamzam. Kapag kaunti yung tao, kaunti ang bulwak ng Zamzam. Mashallah, tabarakallah. At alam natin yung kainaman ng Zamzam, ito ay gamot, ika nga sa lahat ng sakit, sa kapahintulutan ng Allah, maliban lamang sa kamatayan at katandaan. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kung saan walang tao, walang tinatawag na yung area is barren, ika nga, at iniwan sa kanilang mag-ina ang isang lalagyan na may lamang datilis at lalagyan yari sa balat ng hayop na may lamang tubig. Ito yung water skin. Ganito yung water skin, okay? At nagbalik siya sa Palestine. Then bumalik siya ulit sa tinatawag na Palestine. So from Palestine, Hijaz to tinatawag na Palestine ulit. Okay? So bumalik siya ng tinatawag na Palestine muli. Pagkaraan ng ilang araw ay syempre
hindi naman magtatagal yung dates at saka yung tubig. Naubos din yung dates, pati yung tinatawag yung baon nilang mga tubig no, ni Hagar at saka ni Ismail. Mula sa kinalalagyan niya ay bumulwak ang tubig no ng Zamzam. Subhanallah, sa tulong at awa ng Allah, na kung saan ay pinagmula ng ikabubuhay nilang mag-ina sa mga susunod na panahon. Okay? At dito naging popular ang kwento ng tungkol sa tubig ng Zamzam. Mashallah, tabarakallah. You know? So, yun po yan. Mga ano. So, makikita mo dyan, di mga walang ano talaga, walang tao, kung ano lang ba lang. Mga dati mga idols pa yan. So, dyan po nagsabihin natin, dyan nagsimula. At alam natin yung kwento ng Zamzam. Subhanallah, dalawang narration, paano bumulwak. Isa sa mga narration nito, mga kapatid, ay yung paa nung yung sabi sa iba, sinikad, tinadyakan ni tinadyak ni Ismail yung kanya, kasi paggutom, di ba? Paggutom ka, uha, pati yung gumagalo yung paa, pati yung kamay ng bata. So yung paggalaw ng tinatawag na paa, gumaganon doon sa tinatawag na doon sa buhangin. At siyempre, which is pinag-reconcile yung dalawang narration, yung pakpak ng ni Anghel Jibril alayhi salam, ginanon yung bang hinit ika nga, okay, yung yung dulo ng pakpak niya, kaya bumulwak yung tinatawag na tubig. Okay? At doon nagsimula yung Zamzam. Kaya tinatawag na Zamzam, sabi ng mga ulama, kasi ang Zamzam ay yung paglagay ng harang sa pagitan ng tubig upang hindi ito kumalat ng kumalat. Kaya tanong, Zamzam ayu zamzimu zamzaman. Okay? Zimzaman. So yun po yan. Pero parang ginawang harang, kumbaga pinaligiran yung tubig para sa pamagitan ng harang ng mga buhangin at mga lupa upang hindi ito magsikalat, para ma-stagnant lang doon at manatili doon. Kaya naman, yun ang kaya tinatawag na Zamzam. You know? So yun yung kwento ng sabihin natin ng Zamzam. Kaya alam natin na sa panahon na yaon ay wala pang mga yung nagiging palitan ika nga ay kasi yung mga traveler noon ay nakikita nila yung paglipad ng mga ibon sa kalangitan, at pag nandun yung mga ibon sa disyerto, ibig sabihin mayroong tubig doon. Kaya pumunta doon yung iba't ibang mga tribo, iba't ibang mga manlalakbay. Tapos pagdating doon ay para sila ay makipag-barter, kumbaga, ng pagkain at saka ng tubig. So sige, kukuha kayo ng tubig, then bigyan nyo kami ng pagkain. Then kukuha kami ng, pag gusto nyo makuha yan, yun ang kalakaran noon. Kaya makikita nyo, subhanallah, yung sa malaking dito, pinangalagaan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mantakin mo babae, tapos bata pa, walang kalaban-laban kung sakasakaling merong aatake sa kanila. Subalit hindi ginangyari yon. Ito ay walang nangyaring pag-atake sa kanila para agawin yung kanilang teritoryo, para agawin yung kanilang tinatawag na tubig, ika nga, o kay patayin silang dalawa. Hindi nangyari yaon, at walang pagtatangka na ginawa yaon, according to the histories, dahil nga sa pangangalaga ng Allah sa kanila. Kaya, wallahi, kapag inalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man, kahit pa mag-ipon-ipot at magkais ang buong mundo para bigyan ka ng kapahamakan, ay hindi yun mangyayari, liban lamang sa kapahintulutan ng Allah. You know? Basta manalig ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. So yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, at dumating ang isang tribo mula sa tinatawag na Yemen, at ito ay ang pangalawang Jurhum. Diba dati sa tinatawag ng ating pinaalis yung Jurhum ng tribo ni Haritha bin Amar. Okay? Haritha bin Amar, na kung saan yung tinatawag na tribo ng tribo ng sabihin natin ng Makhzuma. Okay? Ako nagkamali. Makhzuma ba yun? Tribo ng Khuza'a. Tribo ng tinatawag ng Khuza'a. So pinalaya sila. Tapos, yun nga, nag-revenge, ika nga, dumating yung pangalawang Jurhum at nanirahan sa Makkah sa kapahintulutan ng nanay ni Ismail alayhisalam. So, sabi, okay, gusto nyo manira dito. So, yun yung dealings, ika nga. Ang dealings, ika ay magkaroon tayo ng barter. Bigyan mo kami ng pagkain, then bibigyan kayo ng tubig. So, para bagang yung nagiging caretaker na doon sa lugar na yaon, ay walang iba kundi si Hagar alayhisalam. Si Hagar, mga kapatid. Diba? Mashallah. At yun, sila ay nanirahan yung pangalawang Jurhum na ito, sila ay nanirahan sa Makkah sa kapahintulutan ng nanay ni Ismail. Sinasabing sila ay dati nang nanirahan sa mga lambak na nasa paligid ng Makkah. Sabi ng ibang historian, actually yung mga Jurhum na yan, hindi lang sila doon sa mismong lugar na nandoon yung kinabibilangan ni Hagar at saka ni Ismail. Subalit sa mga paligid nito, sa mga balambak, sa mga bundok, sa likod ng mga bundok ay doon nakatira, nagsikalat yung tinatawag na tribo ng Jurhum.
Okay? Na kung saan mula sa tinatawag na sabihin natin na Yemen. Okay. Kaya doon yan, mula sa tribo ng Jurum, nag-asawa si Prophet Ismail mula sa kanilang tribo. At malinaw na inilathala ni Al-Bukhari no, na ang tribong ito ay dumating sa Makkah bago pa magbinata si Ismail alayhi salam, at dati na silang dumadaan sa lambak na iyon bago pa maganap ang pangyayaring iyon. No? So dati na silang dumadaan, kaya kabisado nila yung lugar. So balit hindi lang sila doon sa lugar na yon sapagkat talagang ito ay naka-intended. Ito ay nilaan ng Allah para kay Hagar at para kay Ismail, kasi nga doon itatayo ang Kaaba. Doon itatayo ang tinatawag na Kaaba. At si Abraham naman ay naglalakbay sa Makkah paminsan-minsan. So si Abraham alayhi salam, from Palestine to Hijaz to Makkah, then pabalik-balik siya dito. Okay? Upang bisitahin upang tingnan at alamin ang kalagayan ng kanyang mag-ina. At ang bilang ng kanyang tinatawag na paglalakbay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bilang ng kanyang paglalakbay, ako din sa ating mga ulama, na yun ay hindi batid, subalit ang mga mapagbabatayang libro ng kasaysayan ay nagtala ng 4 na paglalakbay. So 4 times, pabalik-balik si Ibrahim a.s. from Palestine to Hijaz to Makkah upang tiyakin, upang alamin, upang tinatawag na tingnan ang kondisyon ng kanyang mag-ina. Mashallah tabarakallah. At yan ay dahil sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Abraham. Maisigit ko lang yung kwento sa pagitan ni Hagar at saka sa pagitan ni propeta Abraham alayhi salam, nung iniwan niya, yung bang iniwan lang ba tapos hindi kumibo si propeta Abraham? Hindi kumibo. Iniwan lang silang dalawa, pagkatapos umalis, tumalikod, tapos walang sinabi na ganyan-ganyan. Wala talagang sinabi. Siyempre, itong si Hagar nagtataka ngayon na bakit ganon? Bakit kami iniwan tapos wala man lang pagkain, wala? Anong klaseng ito? Anong klaseng pangyayari? Anong klaseng kaganapan ito? Kaya nagtataka siya, sabi niya, ganito na lamang ba iwan mo kami dito sa desierto, kami na yung mag-ina mo? Nangyari yung 3 beses. Subhanallah mga kapatid. Sa tuwing magsasalita si Hagar para tanungin kung bakit, di ba? Ihinto si propeta Abraham. At kapag tapos na si Hagar, aalis si propeta Abraham. Yung bang aabante si propeta Abraham. At kapag sasalita naman para magtanong kung bakit, ihinto si propeta Abraham. At pagkatapos naman, tapos na, aabante naman. Ganun process hanggang sa 3 beses. Hanggang sa naintindihan na ngayon ni Propeta Hagar, hanggang sa naintindihan ni Hagar kung ano ang purpose ng kanyang ginawa. Sabi nga niya, kung ito ay utos ng iyong Panginoon, humayo ka. Okay? Iwan mo kami at ang Allah nang bahala sa amin. Di ba? Alam mo yung iman ng isang babae. Subhanallah. Dito makikita mga kapatid, yung iman. Kasi hindi kailanman magiging ganito ang reaction ni Hagar kung hindi at kung wala sa kanya ang iman sa kanyang puso. Kailanman. Subhanallah. Yung paniniwala, yung pananalig niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yung pananalig sa promise ng Allah sa kanila. Di ba? Hindi kayo naman ito, yung mga babae ngayon, bunga nga dito, bunga nga doon. Diba? Kung ano-ano pa mga sinasabi, lalo pat may mga asawa, subhanallah, na hadlang sila sa da'wa, hadlang sila sa kaalaman ng kanilang mga asawa, na wala namang ginagawa ng kanilang asawa kundi mag-aral, kundi magdawa, kundi ng kaalaman, tapos sila pang naging unang hadlang sa ganitong tinatawag na gawain ng kanilang mga asawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi, pinapayuhan ko ang mga sister, higit lalo sa mga sister, wag ninyong hadlangan ang inyong mga asawa sa mga gawain na ginagawa ng inyong mga asawa for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip na kayo dapat yung unang susuporta sa mga bagay na ginagawa ng inyong mga asawa for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ba ng paraiso ayaw ba ng tinatawag na kabutihan ng gantimpala? Kasi sa pagsuporta ninyo, subhanallah, ay mayroong ring kayong gantimpala. Kung ano man yung tinatawag na bunga ng ginagawa nila for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa tinatawag na pagkatakot sa Allah at magtulungan kayo sa tinatawag na kabutihan at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag ninyong hayaan na kayo mismo ang maging kauna-unahang hadlang sa da'wa, kauna-unahang hadlang sa pagpapalaganap ng Islam, kauna-unahang hadlang sa tinatawag na pagtigil para tumigil ang inyong asawa sa gawain na para sa Allah, para sa Islam, para sa khidma, para sa tinatawag na panilbihan sa relihiyon. Subhanallah mga kapatid. Diba? Kaya naman ito ay payo ko sa inyo mga sisters, no?
na kaya kailangan yung sana all yung iman ay kagaya ng iman ni Hagar. Mashallah tabarakallah. Okay? So binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na si Abraham alayhi salam ay nakakita sa kanyang panaginip na kanyang isinasakripisyo si Ismail, kaya't siya ay tumayo, no? Siya ay tinatawag na sabihin nating tumayo, at pagkatapos isinagawan niya ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narito yung utos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu wal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhabhin 'azim. Masyaallah tabarakallah. Pagkatapos ng isinuko nilang dalawa ang kanilang mga sarili, sino yon? Si Ibrahim pati si Ismail, sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagpasailalim at inihiga na ni Ibrahim alayhi salam, no, ang kanyang anak, at pinatagilid niya ang kanyang mukha na nakaharap sa kalupaan upang ito ay kanyang iaalay. So sabi ng mga ulama, nakatagilid upang hindi makita kung sakasakalin Ismail ang kanyang ginawa ang ginawa ng kanyang ama sa kanya. Okay? Kaya nakatagilid at hindi hayagan yung sabihin natin yung kutsilyo na habang nilalaslas o habang hinihiwa o kaya kinakatay siya. Kaya naman sa pagkatay, sunna na hindi ipakita sa mga hayop na kinakatay ang ginagamit o tools na ginagamit na tinatawag na pangkatay. Okay, at saka pinapatagil. At yun talaga yung pamaraan ako rin sa sunna sa pagkatay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? At tinawag namin si Ibrahim alayhisalam sa ganitong matindi niyang kalagayan. Diba? Nung after na makapasa sila, kasi pareho silang sumurrender eh. Makita mo yung dalawa, yung mag-ama, parehong sila'y sumuko sa kagustuhan ng Allah. Mantakin mo, kapatid. Ikaw ba sa atin pa yun na hiway na, nabuang na. Masama ka diha na kakatayin mo sarili mong anak. Subhanallah. Siyempre, wala naman propeta sa panahon ngayon. Pero kung mantakin nyo, subhanallah, kung buti na lang sila yung nakapasa, no? Kasi otherwise, magiging sa tuwing Hajj, yung Hadi, ay magkakaroon ng isang sakripisyo sa mga anak nakakatayin. Subhanallah. Dahil sila'y pareho nakapasa, pinalitan ito ng tinatawag na tupa. Okay, kaya nga tinawag si Ibrahim alayhis salam sa kalagayan na yaon, matinding kalagayan, o Ibrahim, katiyakan na isagawa mo ang ipinag-utos sa iyo at naisakatuparan mo ang iyong panaginip. Diba? Katiyakan kung paano ka namin ginagantimpalaan sa iyong pagiging tapat, ay ganoon din namin ginagantimpalaan ang mga naging mabuti at nakatulad mo. At iniligtas namin sila mula sa kapakanan dito sa buhay sa daigdig at sa kabilang buhay. Katiyakan, ang kautusan sa pag-alay mo sa iyong anak ay mabigat na pagsubok na nagpapatunay ng iyong pagiging tapat sa iyong pananampalataya. At iniligtas namin si Ismail at gumawa kami ng panghalili para sa kanya na malaking tupa mula pa sa kalangitan. Mashallah tabarakallah. Diba? So yung anak niya mismo Ismail, diba? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Diba? Satajiduni insyaallah. Bago sinasabi niyang insyaallah, na hindi siya yung determined na ganyan-ganyan. Bago sabi insyaallah, makikita mo at matatagpuan mo ako nakabilang mula doon sa mga nagtitimpi. Kasi yung puso ng tao ay nababaliktad eh. Pero sabi niya ay inaano pa rin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yung pagtitimpi niya, yung pag-surrender niya ay sa kapahintulutan pa rin ng Allah. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? So, ganito, pag alam mo, ito yung mga attitude nga dapat gayahin natin mga Muslim. Kung alam natin na ito ay mula sa Allah, alam natin na utos ng Allah, you have to surrender. We have to surrender nang walang pag-atubili. Kung ito ay talaga ay utos ng Allah, gagawin ko yan para sa Kanya. Hindi yung nag-alangan pa tayo, di ba? Hindi yung tinatawag na kung ano-ano pa yung mga doubts pumapasok sa ating mga kukuti, sa ating mga puso, then after that ay walang kabuluhan, okay, yung ating pagsunod dahil nga sa mga pag-aalinlangan na ito. Kaya nagiging question mark yung pagtanggap ng ating mga ginagawa, nagiging question mark, nagiging malaking katanungan yung bakit hindi tinatanggap yung ating mga dua. Why? Sapagkat in the first place mayroong kang pag-aalinlangan sa Allah. Subhanallah. Kaya naman, lagi nating ipaubaya ang mga bagay-bagay sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay utos niya at ito ay tinatawag batas niya, kinakailangan marunong tayong sumuko sa anuman, sa kanyang batas nang walang pag-atubili sa mga bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit, bilang panghuli mga kapag wala tayong oras, at binanggit sa Genesis, na si Ismail alayhi salam ay mas nakakatanda kay Ishaq. Nakakatanda. So maging sa Biblia,
napatunayan na si Ismail ay mas matanda na kay Ishaq at na mga kapanahunan yaon kung sino yung panganay, sila yung iniaalay. Kung sino yung panganay, sila yung iniaalay. At yan ay kilala na tradisyon sa mga unang panahon. At yan ay hindi maikubli. Subalit itong mga Kristiyano na ito, hindi ko alam kung bakit hindi natanggapi na si Ismail lang yung tinatawag na sinasakripisyo. Samantalang yun ang katotohanan. Diba? So yun nga, nabanggit sa Genesis na si Ismail ay mas matanda kay tinatawag na kay Ishaq ng 13 taon, 13 years ang pagitan nila, older. At ayon sa takbo ng salaysay, nagpapatunay ito na ang kwento ng pagsasakripisyo o pag-aalay ay naganap bago pa isilang si Ishaq. Bago pa isilang si Ishaq alayhis salam. At ang pangako ng Allah na bibigyan pa niya ng isa pang anak na lalaki, si Abraham alayhis salam, ay binanggit matapos ihayag ang kabuuan ng kwento. At yan, kaya lumabas si Ishaq. Kaya tinatawag na lumabas si Ishaq. After nung mga pangyari na yaon, nakapasa sila sa pagsubok, tapos binigyan, after nung, bilang kapalit ng pagsubok na yaon, binigyan ng tinatawag na panibagong glad tidings, mabuting tinatawag na balita, at yun ay walang iba kundi ang isang anak, isa pang anak sa unang asawa na si Sarah. Dahil walang imposible sa Allah, kahit pamatanda na si Sarah, so dahil sa kapangyarihan at kagustuhan ng Allah, ay magsisilang siya ng anak na walang iba kundi si Isaac. At yan ang nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So inshallah mga kapatid, ay dyan natin na kasi magkaroon tayo ng sabihin natin pero isa pang gawin natin 320. After that magkakaroon tayo ng sabihin natin question and the same time yung ruleta. So ang kwentong ito ay naglalaman ng isang paglalakbay bago pa magbinata si Ismail alayhis salam. Subalit ang ibang tatlong paglalakbay na kung saan ay inilathala ni Al-Bukhari mula kay Ibn Abbas radhiyallahu an, ang buod nito ay ayon sa mga sumusunod. So meron tinatawag na isang okay, na kung saan nang magbinata na si Ismail alayhis salam at nakapag-aral ng wikang Arabic, kasi siyempre nandun yung mga taga Jurhum, mga Arabic yun, di ba? From Yemen, mga pure Arab sila. So nang nakapagsalita na at marunong mag-Arabic si Ismail alayhis salam mula sa tribo ng Jurhum, siya ay sabihin natin nag-aral sa mula sa tribo ng Jurhum, minahal nila ito. So minahal ng mga tribo ng Jurhum si Propeta Ismail, napalapis sa kanilang mga puso, di ba? At hinangaan at ipinakasal nila, dahil dito ipinakasal nila sa isa sa mga kababaihan nila. Okay, hanggang sa pumanaw ang kanyang tinatawag na ina. So hanggang sa nawala na si Hagar. So that time nawala si Hagar, wala si Abraham alayhis salam. Sa pagnanais na makitang muli ni Abraham ang kanyang mag-ina, ay dinalaw niya ito matapos na ito ay makapag-asawa. Diba? Subalit hindi niya ito naabutan si Ismail that time, kaya tinanong niya ang asawa nito tungkol sa kanya at sa kanilang kalagayan. At ito ay nagrereklamo, itong babae na ito, dahil sa kahirapan ng pamumuhay, kaya't hinabilinan niya ang babaeng iyon na sabihin kay Ismail na palitan ang hagdanan ng kanilang tahanan. So palitan ang hagdanan, di ba? Sabihin mo sa anak ko na palitan yung hagdanan. Masyado ka mareklamo sa buhay, di ba? Di ka marunong magtiis, di ba? So kaya naman mga kapatid, kung ayaw yung mapalitan ng hagdan, magtimpi kayo, marunong kayong magtimpi. Marunong kayong tinatawag na magtiis, hindi yung puro reklamo sa buhay. So naunawaan ni Ismail alayhis salam ang nais ipahiwatig ng kanyang ama na hiwalayan ang babaeng iyon, at ganoon nga ang kanyang ginawa, at nag-asawa siyang muli ng ibang tinatawag na babae. Iyon ay ang babaeng anak ni Mudad. Okay? Walang iba kundi anak ni Mudad bin Amr, pinuno ng tribo ng Jurhum at kanilang leader. Mashallah, tabarakallah. Biro mo. So, ganun para alam mo yung para sumulpot doon yung tribo na sabihin natin honored, sharif na tribo. Ang ibig sabihin ay kagalang-galang, marangal na tribo. Kasi ang mga propeta, hindi sila pwede magmula sa mga tribo na hindi kagalang-galang at hindi mga tribo na pagdating sa kabutihan. Kinakailangan sila ng galing, sa tinatawag na kagalang-galang na tribo at marangal na tribo. Kaya naman, sinanhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hiwalayan yung unang asawa at din mag-asawa ng isang babae na mula sa marangal na tribo. Leader, pinuno na walang iba kundi ang anak ng pinuno ng tinatawag na tribe ng Jurhum. Okay? So mga kapatid, dyan natin tatapusin yung ating
pakikipagsapalaran no dito sa ating sira ang nabawiyah, and hopefully ay meron tayong nag-grasp na mga bagong kaalaman at dagdag na impormasyon hinggil sa sira at ni Propeta Sallam, dahil ito ay babalikan natin yung kwento ng kanyang lahing pinagmulan. Okay? So, patay natin na bago tayo mag-rulita sa mga kabihamdi, kasyado la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.